Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Alam ko ilan po sa inyo ay alam na po o napanood na po ang video na to na ginawa po na naman ng China sa atin. Title po nito, Barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc, binomba ng tubig ng China. Mula po ito sa News 5 Everywhere. Huwag niyo po sanang kanilimutan na mag-subscribe sa aking channel para po ma-update kayo kapag po naglalabas po tayo ng ganitong reaction video. Panoorin na po natin to, nakakagigil po talaga ang China, no? Let's do this. Kasalukuyan po binobomba ng tubig ng China Coast Guard itong sinasakyan natin na BRP Dato Pangkao ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources habang tayo po ay patungo ng Scarborough. So kung makikita niyo, hindi po umuulan ngayon. Mula po yan sa buga ng tubig ng water cannon itong China Coast Guard vessel. Ngayon nakikisilong po tayo dito sa loob ng BFAR vessel. Kung makikita po ninyo, ayan ngayon patuloy po yung pagbuga ng tubig. No? Grabe. Ilang oras na rin po tayong sinusundan, hindi tinantanan nitong Coast Guard ship. Kung makikita po ninyo, ayan patuloy po yung ito po yung ano niya, ilang beses na tayong binangga at pinuntutan nitong Chinese Coast Guard na may bow number 3305. Grabe, no? Pinugahan na naman ng water cannon at binangga sila, no? Ganyan lang naman ang China kapag walang ibang kasama ang Pilipinas diyan sa ano, no? Sa West Philippine Sea. Sobrang yayabang, sobrang nakakainis, no? Grabe talaga sila mambuli, no? Talaga, ano. Pero pag nandiyan naman, pagkasama naman natin ng ibang bansa, no? Talagang hindi sila makaporma, no? Talaga pong bully po talaga ang China. Obviously, napakayayabang ng mga yan talaga. Porque alam na alam po nila na tayo po ay hindi basta makakapalag sa kanilang pisikalan, no? Ganyan po sila. Ganyan po sila maghari-harian dyan sa West Philippine Sea. Nakakalungkot lang po talaga dahil po talaga makikita po talaga natin dito o ng buong mundo na talaga po tayo ay binubuli. Ang kagandahan lang po talaga dito, no? Saksi na po talaga ang buong mundo kung paano tayo bulihin ng China. Na sila po talaga ang nagsisimula ng gulo dyan. Tayo po talaga ang kanilang hinaharas dyan. Hindi po tayo ang nagsisimula ng gulo. Kaya buong mundo na po talaga ang nakakakita ng ebidensya na yan. Kanina lang po ay tinamaan muli yung barko natin nitong napakalakas na water cannon ng China Coast Guard. Grabe. Hanggang sa mga oras po na ito, hindi pa rin tayo tinatantunan. Magdamag po yung biyahe natin mula sa Orion Bataan para sa resupply at patrol mission ng BFAR at PCG. Pero itong barko na ito, mga alas 4 pa ng madaling araw na binubuntutan tayo, live po ito ngayon dito sa palibot ng Scarborough Shoal. Yung nakikita po muli ng mga netizen natin ngayon, ito yung China Coast Guard, isa sa mga barko ngayon na nakabuntot sa convoy natin, kumbaga. Kasi kanina may escort din tayo na PCG vessel. Pero nahiwalay na po yan sa mga oras na ito, pero patuloy pa rin ang buga ng tubig nitong China Coast Guard. 2 beses na tayong binangga, kanina lamang. At ito mga 10 beses na tayo winoter cannon. Sa pagkakatanda ko, mga 5, kung hindi ako nagkakamali, 5 yung direct hit sa atin kanina. Diba kung tutuusin, tingnan nyo yung water cannon niya, sobrang lakas ng pressure niyan. Talagang mawawasak ka talaga dyan, o mai-injured ka kung tao ka lang, diba, natatamaan yan, na ano. Grabe tong China talaga, sobrang bully talaga, no. At ang pagkakaalam ko, no, may nakasakay din po dito na international media. So pati po talaga sila, ang international media na nakasakay po dito ay saksi po sa pangbubuli po talaga o pangwawater cannon na to ng China sa Pilipinas. Kaya po talagang wala na po silang kawala po talaga dito at hindi na po nila pwedeng i-deny o i-retoke ang kanilang mga video, no? Kasi alam naman po natin na kapag sila ay nagbalita sa kanilang bayan, no, sa China mismo, ay binubulag po nila, no, ang kanilang mga mamamayan doon. Kumbaga, talaga pong pinapalitan po nila ng mga video, kumbaga ini-edit nila, parang pinapalabas po nila na tayo po talaga ang nagpo-provoke dito sa West Philippine Sea. Pero kitang-kita naman po talaga dito na talaga pong
malalaking barko po talaga ng China ang nangaharas po talaga sa atin dito, no. Ganyan po sila kagaling. Ganyan po sila kagaling mangharas kapag tayo lang po ang nandiyan sa Scarborough Shoal o sa West Philippine Sea. Pero pag tayo po ay may kasama pong ibang bansa ay hindi po sila makalapit po talaga, no. Ganyan po talaga ang China, no. Kumbaga David and Goliath po ang labanan po dito, no. Tayo po ang David, sila po ang Goliath, no. Ganyan po sila. Kaya po talaga po buong bansa, buong mundo na po talaga nakakaalam kung paano po mangharas ang China sa atin dyan sa West Philippine Sea. Ayan, maghanap muna tayo ng masisilungan kasi tuloy-tuloy ito, dire-diretso. Ang hirap niyan, no? Grabe. Tignan nyo yung tubig, ang lakas, oh. Patuloy po. Apo, muli, live po tayo ngayon somewhere sa Scarborough Shoal para sa resupply at patrol mission ng BIFAR. Pero habang nasa biyahe tayo, ay hinarang, binututan at ginamitan muli ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas. Tignan nyo, dito yung YouTube, kung gano'ng kalakas yung ganyan ng water cannon. Nako, wag lang po talaga na mayroong masasawi sa part po natin, no. Alam ng China yan, sinabi na sila, binalaan na sila ng US na walang masasawi sa atin. Pag binasawi talaga, mai-invoke na talaga yung contract dun sa ano, talagang susugurin na sila ng US na sa ano talaga yan, nasa kasunduan yan, no. Sinabi na rin yan ni General Aquilino. Nako, at talagang ano, nakakainis lang po talaga, no. Minsan talaga ay talagang manggigigil po talaga tayo. Sasabihin po talaga natin pag napapanood po natin to, no, nakawawa po talaga tayo. At talagang may isip po natin na bakit hindi tayo gumante, no, ba't di natin sila i-water cannon din. Pero hindi po kasi basta-basta kasi talaga yan, no. Although talaga pong nakikita po natin dito na talagang naapi po tayo, talaga pong nakakawawa po tayo sa mata ng madla, no. Pero kailangan po ito talaga ipag-isipan ng mabuti ng ating presidente, ng ating mga namumuno, kasi hindi po pwedeng labanan to ng pisikalan lang talaga. Kailangan po talaga yung talagang mananalo po talaga tayo, no, lalo na sa international law. Mas maganda rin po talaga yun, no. Pero kung titingnan lang po talaga natin, no, talaga po tayo po ay talaga po nakakawawa po talaga dito. Real talk lang po yan, no, kasi po talaga tayo po ay talagang hinaharas po talaga ng China. Kitang-kita po kung paano tayo i-water cannon at banggain lang ng mga barko ng China. Mga kababayan, ito po ay ang epekto ng gentleman's agreement. Isipin nyo yan, na kung wala pong gentleman's agreement, hindi po tayo bubulihin talaga ng China. Real talk yan, alam nyo yan, no. Kasi po, sa mata po talaga ng mga Chinese o sa mata ng gobyerno ni Xi Jinping, tayo po ay lumalabag. Kasi nga po ay nakipagkasundo nga po ang ating ex-president Duterte diyan sa China na hindi po tayo magre-resupply mission, kasi po yun po ang nasa gentleman's agreement. Isipin nyo yan, na kung wala po talagang gentleman's agreement, hindi po tayo bubulihin ng China, kasi po sa mata po talaga nila tayo po ay lumalabag, na which is hindi naman po talaga yan epekto sa gobyerno ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po niya yan i-honor, kasi po wala pong inendorso sa kanya, wala pong sinabi o written agreement man lang na ibinigay sa kanya nung bago pa lang siyang maging presidente ng Pilipinas. Kaya po hindi po ino-honor ng ating Pangulong Bongbong yan. Kaya ito po ang resulta ng gentleman's agreement. Kaya gising-gising na po mga kababayan ko. Sa susunod na eleksyon, alam nyo na po ang gagawin. Kaya po tayo ginaganto ng China dahil po yan sa gentleman's agreement.
Yun lang po, no, ate po nagawan po ng reaction video to. Kayo po, ano pong thoughts nyo rito? Ano pong masasabi nyo dito po sa muling pangbubuli ng China sa atin dyan sa Scarborough Show o sa West Philippine Sea? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat. Huwag nyo po sanang kalilimutan na mag-subscribe sa akin channel para ma-update po kayo kapag naglalabas po tayong itong reaction video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.